Sa sumunod na araw, subukan man ni Irene na magpahinga ng mabuti ngunit, hindi niya ito magawa ng dahil sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Nang biglang sumulpot si Brett, at sinabing narinig niya ang kondisyon ni Irene galing sa kanyang ama, na hindi siya nakakapagpahinga ng mabuti. Subukan man itong itanggi ni Irene ngunit, pansin ni Brett na siya ay nagsisinungaling ng dahil sa ekspresyon niya, sigurado si Brett na hindi siya nakakatulog ng maayos ng dahil sa sobrang pag-iisip. Kaya't upang maiwasan ito ni Irene, sinabi ni Brett na siya na ang bahala sa araw na ito, sinabihan niyang maghanda si Irene at hihintayin niya siya sa labas. Matapos magpalit ng damit ni Irene, siya ay nag-aalala at ang tinutukoy ni Brett na gagawin nila ngayong araw na ito ay sumakay sa kabayo, lalong-lalo na at ito ang unang beses niya. Sinigurado naman ni Brett na wala siyang dapat ipag-alala, dahil ang kabayo na kanyang ibinigay kay Irene ay ang pinakamaamos sa lahat ng kanilang kabayo. Habang sakay-sakay sa mga ito, sinabi ni Brett kay Irene na huwag siya masyadong mag-isip-isip ng kung ano-anong bagay, at hayaan ang mga kabayo na dalhin sila kung saan. Tamang-tama naman ang kanilang pagpunta, dahil sa lugar na ito, makikita kung gaano kaganda ang paglubog ng araw. Nang dahil sa sinabi ni Brett, hindi maiwasan ni Irene na maging curious kaya't, tumingin siya sa direksyong iyon. Mukhang tama naman ang sinabi ni Brett, dahil kahit na napakaganda ng tanawin, mas lalo pa itong naging kamangha-mangha ng dahil sa paglubog ng araw. Ngunit nag-uumpisa pa lamang ang kanilang pagtulong kay Irene, dahil sa sumunod na araw, inanyayahan si Irene ng kanyang nakababatang kapatid na maglibot-libot. Sa sumunod na araw naman, si Ruru naman ang nag-aya sa kanya na lumabas ng kwarto, wika niya, mayroon silang kailangang puntahan dahil mayroon siyang mga bagong kaibigan na pusa. Sa sumunod na araw, inanyayahan ng ina ni Brett si Irene para manood ng isang pagtatanghal sa paggamit ng mga instrumentong musika. Nang magsimula ang pagtatanghal, kumalat ang napakagandang musika sa paligid at nang marinig ito ni Irene. Para bang napakabago ng pandamang ito sa kanya, at kung ang dati niyang sarili ang nandito, nakakasigurado siya na hindi siya makakapag-focus sa pag-enjoy ng musika. Pakiramdam niya na para bang gumagaan ang kanyang iniisip, at tuluyang nawawala ang kanyang problema. Matapos kumalma ni Irene, hindi niya inaasahan na makakatulog siya at bakit siya napunta sa harapan ng napakalaking butas na ito. Nang mapagtanto niya na siya ay nasa loob ng kanyang mind realm, nagsimula siyang maglakad patungo sa butas na napakalaki. Ang butas na ito ay kung saan ang lahat ng kanyang mga negatibong emosyon ay nagtitipon-tipon dahil sa kanyang pagkabalisa na hindi niya makamit ang kanyang pangarap, kaya't nagsisimulang mabuo ang isang napakadilim na enerhiya. Ngunit bago pa man ito mapuno, labis na lamang ang pagkagulat ni Irene nang kanyang makita ang pag-agos ng tubig papunta sa loob ng butas. Habang patuloy ang pag-agos ng tubig na iyon, ang madilim na enerhiya ay nagsisimula na ring matanggal ng dahil sa tubig na nangingibabaw. Habang ito ay nangyayari sa kanyang mind realm, walang ideya si Irene na ang kanyang problema ay nagsisimula na ring umalis sa kanyang katawan. Nang tuluyan itong maibsan, siya ay nagising na rin mula sa kanyang napakahimbing na pagkakatulog. Nang makita ni Brett na gising na siya, agad niyang napagtanto na mayroon na namang nagbago kay Irene. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Irene at nakatulog siya nang hindi niya sinasadya. Natapos na ang pagtatanghal ngunit nang dahil sa sarap ng tulog niya, humingi ng pabor sina Brett na hayaan silang manatili dito hanggat magising si Irene. Nang dahil sa pangyayaring ito, kinamusta siya ni Brett at ramdam niya din na para bang may nagbago kay Irene. Paliwanag niya, mas naging klaro na ang kanyang isipan at napakagaan ng kanyang katawan. Ikinagagalak naman itong marinig ni Brett, at ngayong gising na si Irene, oras na para sila ay bumalik at matagal-tagal ang kanilang paghihintay sa kanya na magising. Nang dahil sa ginawa nilang sakripisyo para sa kanya, hindi mapigilan ni Irene na maantig ang kanyang puso ng dahil sa kanilang kabaitan. Kaya't bago pa man sila tuluyang makabalik, nagpasalamat siya sa kanila ng buong puso, dahil sa pangyayaring ito, napagtanto niya na mayroong mga tao na nag-aalala sa kanya at iyon ay walang iba kundi sila. Kaya't simula ngayon, sinisigurado ni Irene na hinding-hindi na niya papabayaan ang mga nasa kanilang paligid, at susubukang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Biniro naman siya ni Brett na hindi niya kailangang magpasalamat, at ito ang dapat na ginagawa ng mga magkakaibigan. Nang biglang nakaramdam si Irene ng kakaibang enerhiya matapos ang kanilang pag-uusap. Siya ay napa-atras kaya't nang mapansin ni Brett ang kakaiba niyang ikinilos,
Tinanong niya siya kung anong meron at bakit ganito na lamang ang kanyang ekspresyon sa mukha. Paliwanag ni Irene, ito ay napakahinong ngunit, sigurado siya na nakaramdam siya ng napakaitim na enerhiya at nanggagaling ito sa isang demon. Upang mapabilis ang kanilang pagpunta sa lugar na iyon, tinawag ni Kirill ang kanyang griffin at ito ang kanilang sinakyan papunta kung saan naramdaman ni Irene ang maitim na enerhiya. Habang sila ay palapit ng papalapit sa kung saan ito nararamdaman ni Irene, napagtanto niya na iyon ay nanggagaling sa likod ng bundok. Dahil maaari silang mapunta sa panganib kung magpapatuloy pa sila, bumaba na muna sila sa griffin ni Kirill. Upang makasigurado kung tama nga ang sinasabi ni Irene, sinabi ni Philip sa kanila na maghintay ng ilang sandali sabay dukot sa loob ng kanyang damit. Ngunit sa sandaling mailabas niya ang bagay na iyon, para bang nakakita siya ng multo base sa kanyang reaksyon, at sinabing napaka-imposible nito. Bago niya sabihin ang kanyang natuklasan, gusto niyang makinig sila ng mabuti sa kanyang sasabihin at hindi nila ito maaaring ipagbigay alam sa ibang tao. Sa totoo lang, ang kanyang binisita ay ang Royal Palace nang dahil sa utos ng Holy Kingdom. Nitong nakaraang buwan, may narinig siyang balita na nagsimula muli ang paglitaw ng mga demon sa kontinente. Mula sa bawat kingdom at maraming matataas na rank na nobles, nakatanggap si Philip ng request na tumulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Ang bagay na inilabas niya ay ang holy water na kanyang natanggap, kadalasan ito ay kulay asul ngunit depende sa klase ng demonic energy, ito ay magbabago ng kulay, ang katotohanan na ito ay nagbago papunta sa maitim na kulay pula. Ibig sabihin lamang nito ay sa isang demon nanggagaling ang demonic energy na sinasabi ni Irene, at sa sandaling marinig ito ng apat, si Irene lamang ang hindi nagulat at inaasahan na niya ito. Nang dahil sa sobrang delikado ng mga demon, sinabi niya sa kanila na hindi nila kayang solusyonan ng sila lang kaya't, kinakailangan nilang magpadala ng mensahe sa Holy Kingdom sa lalo't madaling panahon. Ngunit hindi naman makapapayag si Irene, gusto niya na pumunta na siya para paksain ito, na labis namang ikinagulat ni Philip. Ngunit masyado pang maaga para siya ay magulat dahil alam ni Irene na ang demon na tinutukoy ni Philip na nagpakitang demon nitong nakaraang mga buwan ay walang iba kundi ang clown demon. Paliwanag ni Irene, siya ay nasa locus yung iyon nang magpakita ang clown demon, ang demon na may kakayahan na istorbohin ang isipan at katawan ng isang tao. Kasama niya sina Ignet, Ilya at siya, at sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, nagawa nilang matalo ang clown demon na iyon. Mataas ang tsansa na mayroong mangyaring masama pag hinayaan lang nila ang demon na ito kaya't, desidido si Irene na paksain ito sa lalo't madaling panahon. Ngunit hindi lang si Irene ang nagdesisyon na lumaban sa demon, kahit na gaano pa man ito kadelikado, gusto niyang tulungan si Irene sa pakikipaglaban dito. Hindi siya makakapayag na labanan niya ito ng mag-isa, at sa kadagdag pa ni Brett, ito ay kanyang tungkulin bilang young master ng teritoryong ito. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan niyang matagal na niyang hinasa at protektahan ang kanilang teritoryo. Nang marinig ito ng kanyang ama, siya naman ay nabigla at ngayon niya lang nakita si Brett na ganito. Ngayong tapos na ang kanilang usapan, gusto ni Irene na samahan ni Kirill si Philip at magpadala ng mensahe sa Holy Kingdom, na agad namang sinang-ayunan ni Kirill. Para kay Lance naman, gusto ni Brett na samahan si Philip para makasigurado na walang mangyayari na hindi inaasahan. Ngayong okay na ang lahat, dali-daling sumugod ang tatlo ng walang takot para kalabanan ang demon na naglalagay sa panganib sa sangkatauhan. Samantala, pansin naman ni Kirill ang naghihigpit na kamay ni Lance, na para bang may bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya malaman kung saan nila nakukuha ang kanilang mga tapang, alam nila na mayroong demon sa kanilang mga harapan ngunit. Hindi niya moari kung paano nila nagagawang tumakbo papunta sa kalaban na iyon nang wala man lang hesitasyon. Alam ni Lance na hindi niya ito kayang gawin kaya't, iniisip niya na siya ay isang duwag. Samantala, paunti-unti nang papalapit sina Irene sa kung saan matatagpuan ang demon, ipinagbigay alam niya sa kanila na iyon ang kuwebo kung saan mataas ang demonic energy. Dahil walang karanasan si Brett sa pakikipaglaban sa isang demon, nagbigay babala si Irene, na sa sandaling maramdaman niya na siya ay nasa panganib, kinakailangan niyang tumakas, sumagot naman si Brett at sinabing huwag siyang mag-alala para sa kanya. Sa loob ng kuweba na iyon, ang demon ay nasa tuktok ng mga bato, at sinasabi na kinakailangan niya pa ng karagdagang lakas. At upang magawa niya ito, kinakailangan niya pa ng karagdagang mga tao bilang sakripisyo.
Nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng presensya, ang presensyang iyon ay nanggagaling sa dalawang tao at isang mystic. Imbes na siya ay menas, ito naman ay kanyang ikinatuwa at tamang-tama ang kanilang dating para sa pangangailangan niya. Matapos makapasok nila Irene sa kuweba, nabigla siya at mayroong tatlo na papasukan. Ngunit dahil ramdam niya kung saan nanggagaling ang demonic energy, alam niya ang tamang landas na kinakailangan niyang pasukin. Ngunit nang dahil sa kanyang pagmamadali, sina Ruro at Brett ay naiwan sa bandang likuran. Sinubukan nilang sabihan si Irene na maghintay ng ilang sandali, nang bigla na lamang sumara ang lagusang ito at naiwang mag-isa si Irene. Ngunit hindi naman ito problema sa kanya, gamit ang kanyang espada, binabalak niya itong sirain sa isang pag-atake lamang at makasama muli sina Brett. Katulad ng inaasahan ni Irene, ito ay madali niyang napagtagumpayan at nasira ang hamarang sa lagusan. Ngunit nang bumungad ang tanawin sa kanyang harapan, labis na lamang ang kanyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na bigla-bigla na lamang magbabago ang espasyo at mas lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon. Sa kabilang dako kung nasaan sina Brett at Ruro, subukan man nilang isigaw ang pangalan ni Irene at magkita-kita sila muli ngunit, hindi niya ito marinig at nasa magkakaiba silang espasyo. Subukan mang magtatakbo-takbo ni Irene kung saan-saan para hanapin sina Brett at Ruro ngunit, hindi niya sila mahanap kahit na anong gawin niya. Sa mga sandaling iyon, nagsimula na silang kabahan at nakakasigurado sila na ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang demon na kanilang kalaban. Umisip ng bagong paraan si Ruro para mahanap si Irene, sinabi niya kay Brett na lilipad siya para makita kung nasaan sila ngunit, sinabi ni Brett sa kanya na huwag gawin ito. Paliwanag niya, sa sandaling magkahiwalay sila saglit, mauulit ang nangyari kay Irene at magkakawatak-watek sila, kinakailangan nilang mag-ingat at baka mas lalo pa silang mauwi sa patibong ng demon. Nang makita ito ng demon, iniisip niya na hindi na rin masama at nagawa nilang malaman ang patakaran ng maze na kanyang ginawa. Gayunpaman, sigurado siya na huli na ang lahat-lahat para sa kanila dahil sa sandaling makatapak sila sa loob ng kanyang maze. Sila ay nasa kanyang mga palad na, at bawat kilos nila ay kanyang nakikita. Matapos silang paghiwa-hiwalayan, binabalak ng demon na puntiryahin si Irene lalo na at siya ay nag-iisa lamang, at walang makakatulong sa kanya. Ngunit nang subukan niyang tignan ang sitwasyon ni Irene, labis na lamang ang kanyang pagtataka nang makita niya siya. Hindi niya moari ang kanyang ginagawa, at para bang may iisa lamang na direksyon ang pinupuntahan ng lalaking ito. Kung magpapatuloy ang kanyang bilis ng pagtakbo, napagtanto ng demon na siya ay makakarating agad sa kanyang pinaruroonan. Ngunit handa naman siya sa kanyang pagdating, dahil sa sandaling makita niya si Irene, binabalak niyang ihagis ang dambuhalang bato sa kanyang direksyon. Habang walang kaalam-alam ang taong ito, inihagis ng demon ang dambuhalang bato sa kanyang direksyon. Kahit na napakalaki nito, ito naman ay may taglay na bilis at unti-unti nang papalapit sa direksyon kung saan manggagaling si Irene. Nang makita niyang tumama ang kanyang pag-atake, labis naman ang kanyang tuwa. Patawa-tawa siya at ang taong iyon na mismo ang humarap sa kanyang pag-atake, at hindi na niya kinakailangan pang magpagod para hanapin siya. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi lang siya ang nakakaalam ng posisyon ng taong iyon, dahil alam ni Irene kung nasaan siya mismo. At gamit ang pagkakataong iyon, nagawa niyang patamaan ang demon, na nagsanhi naman para magtaka ito kung anong nangyari at saan nanggaling ang pag-atake na iyon. Nang tignan niya ang direksyon kung saan niya inihagis ang bato, bumungad sa kanyang mga mata ang nahati sa gitna na bato. At sa likod ng pag-atakeng iyon ay walang iba kundi ang tao na kanyang minamaliit, na iinisip niyang matatalo niya ng ganun lamang kadali. Nang dahil sa katawan niyang gawa sa bato, hindi naman kinabahan ng demon at madali niya lamang maibabalik ito sa dati niyang kalagayan. Binabalak niya palang puriin si Irene at may taglay siya na ganitong lakas ng biglang, nagtamo na naman siya ng pinsala sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang kamay, kundi ang buo niyang katawan ay nataman sa pag-ataking ito ni Irene kaya't siya ay napasigaw. Mukhang mali siya nang inaakala sa taong ito kaya't, dali-dali siyang nagmakaawa. Sinabi niya kay Irene na maghintay siya ng ilang sandali at patapusin siya sa kanyang pananalita. Ngunit dahil alam ni Irene na walang saysay ang pakikinig dito, hindi siya nag-alinlangan at muli siyang nagsagawa ng pag-atake, at sa pagkakataong ito, pinuntirya niya ang ulo ng demon.
Habang nakikipaglaban, pansin ni Irene na para bang mas magaan ang kanyang katawan kumpara sa dati kaya't, iniisip niya kung ito ay nang dahil ba sa nangyari sa loob ng kanyang mind realm. At nang dahil sa pakiramdam na ito, nakakasigurado si Irene na sa huli niyang pag-atake na ito, magagawa niyang magtagumpay at matalo ang demon na nasa kanyang harapan. Tumawa naman ang demon at sinabing walang saysay ang kanyang ginagawa, dahil kahit ilang beses pa siyang mapatamaan ng espada, ang katawan niya ay patuloy na magbabalik sa dati. Hindi naman ito pinakinggan ni Irene, dahil alam niya na darating din ang oras na siya ay matatalo. Hindi niya pinatapos ang pinagsasabi ng demon, at muli na namang nagsagawa ng pag-atake si Irene sa direksyon nito. Sinabi niya na handa siyang magsagawa ng pag-atake kahit na ilan pa man ito, at kahit umabot pa man ito ng libo-libo. Ipinapangako ni Irene sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang hindi na makakaalis pa ang demon sa lugar na ito, at hindi siya titigil hanggat sa maging alikabok ang demon na gawa sa bato. Sa bawat sandali na bumalik sa dating anyo ang demon, pinatunayan naman ni Irene ang naseryoso siya sa kanyang pangako. Dahil kahit na nagmistulang walang saysay ang kanyang mga pag-atake, at para bang hindi niya magawang matalo ang demon. Patuloy pa rin ang kanyang pag-atake sa demon, at walang senyales na siya ay malapit ng tumigil. Nang dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Irene, hindi makakita ng opening ang demon para labanan siya. Subukan man niyang gumawa ng counter-attack ngunit, hindi niya ito magawa at para bang walang katapusan ang mga paghampas sa kanya ni Irene. Dagdag pa sa kanyang malaking problema, nagtataka siya at bakit wala man lang siyang makita na kadiliman mula sa tao na ito. Sa loob ni Irene, para bang puno ito ng liwanag at walang magamit ang demon sa kanya na kadiliman para maapektuhan ang kanyang pag-iisip. Hindi siya makapaniwala na may ganitong klase ng tao, at kung magpapatuloy ito, iniisip ng demon na walang paraan para maloko niya siya. Nagmistulang si Irene ang demon dahil kung titignan ang kanilang laban, siya ang kumakawawa sa kalaban at wala itong magawa. Ngunit dahil sa taglay nitong regeneration, kahit anong gawin ni Irene na pag-atake, hanggang ngayon buhay pa rin ang demon at patuloy ang kanyang pagtakbo. Upang makakuha ng ilang sandali at makatakas, gumawa ng clone ang demon para makuha ang atensyon ni Irene, at habang ito ay abala sa pakikipaglaban. Binago ng demon ang kanyang plano, binabalak niya ngayong puntahan ang isa pang tao at makakuha ng karagdagang puwersa mula sa kanila. Dahil sa kanyang abilidad, madali niyang natunton ang lokasyon ni Brett at Ruro. Habang hinahanap pa rin nila kung saan napunta si Irene, wala naman silang kaalam-alam sa panganib na paparating sa kanilang direksyon. Habang nakatuon ang kanilang atensyon sa ibang bagay, binabalak ng demon na magsagawa ng sorpresang pag-atake. Ngunit bago pa man niya ito magawa, napansin naman ni Ruro ang kanyang presensya. Bumuo ang demon ng malaking maso na gawa sa bato, at sa pamamagitan nito, binabalak niyang maipit sa kamatayan ang dalawang ito. Hindi naman siya nagtagumpay sa mas asama niyang plano, dahil gamit ang barrier ni Ruro, nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili at si Brett sa kapahamakan. Samantala, labis naman ang gulat ni Brett, ang demonic energy ng demon ay makatindig balahibo, kaya't napagtanto niya na totoo nga na ang ganitong mga halimaw ay nagtatanim ng takot sa buong kontinente. Ang ugat ng lahat ng kasamaan, iyon ay walang iba kundi isang demon. Nang makita ng demon na paala na ang barrier na Pomro protecte sa kanila, mabilis naman itong tumakbo sa kanilang direksyon at ipinagbigay alam naman ito ni Ruro kay Brett. Gamit ang matatalim nitong mga kamay na gawa sa bato, binabalak nitong puntiryahin si Ruro. Ngunit hindi naman makakapayag si Brett, nilabanan niya ang kanyang takot at kaba, pumunta sa harapan ni Ruro para protektahan siya. Napagtagumpayan naman niya itong masalag at masagip si Ruro mula sa pag-atakeng iyon ngunit. Ito pa lamang ang unang beses ni Brett na makipaglaban sa isang demon kaya't, hindi niya maiwasan na hindi magtamaw ng sugat. Pinuri naman siya ng demon ng dahil sa kanyang kakayahan, ngunit nagsisimula pa lamang siya at sa pagkakataong ito, ibang klase naman ang gagawin niyang pag-atake. Nang makita ni Ruro ang binabalak ng demon, dali-dali siyang kumilos at tinangay papalayo si Brett mula sa pagbuga ng apoy ng demon. Pangalawang beses nang naging sagabal si Ruro sa kanyang mga pag-atake, kaya't upang makakuha siya ng dagdag puwersa mula sa lalaking may asul na buhok. Itinigil na muna niya ang pag-atake sa lalaking iyon, at ang binabalak niya munang iligpit ay si Ruro para wala ng sagabal pa. Matapos magpakawala ng pag-atake gamit ang mga bato,
maliksi naman itong inilegan ni Ruro, at palipad-lipad siya para hindi matamaan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pag-atake ng demon, at nang makita ito ni Ruro, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahil mula sa dulo-dulo ng pag-atake na iyon, nandoon pala ang totoong katawan ng demon. Mabilis namang umaksyon si Ruro, dali-dali siyang gumawa ng barrier para protektahan ang kanyang sarili at mas alag ang pag-atakeng ito. Ngunit nang dahil sa lakas ng puwersa ng pag-atakeng iyon, tuluyan na siyang tinamaan at tumama sa itaas. Mukhang wala namang dapat ipag-alala si Brett at buhay pa si Ruro, sadyang nawalan lang siya ng malay. Dismayado naman ang demon nang kanyang makita ito, sinabi niya na kanina pa sana sila natalo kung hindi lang dahil sa unang tao na kanyang nakalaban kanina. Ngunit masyado niyang minamaliit ang mga tao, dahil sa sandaling makita ni Brett na nasa panganib si Ruro, isinantibi niya ang kanyang takot at kaba, at kanyang sinugod ang demon. Ngunit imbes na si Brett ang magtagumpay sa kanyang pag-atake, siya pa nga ang napuruhan. Habang nagdurugo ang kamay ng demon matapos niyang matamaan si Brett, sinabihan niya itong kumalma. Dahil silang dalawa na lamang ang maglalaban, gusto ng demon na patagilan ang mga sandaling ito, at binabalak niyang paglaruan ang isip ni Brett. Nang makita ni Brett ang kanilang agwat sa isa't isa, nagsisimula na siyang sisihin ang kanyang sarili kung bakit ito nangyari kay Ruro, at hindi niya siya nagawang protektahan, nagdududa siya kung magagawa niya bang matalo ang demon na ito. Dahil ngayong wala si Irene sa kanyang tabi, hindi siya sigurado kung ito ba ay kanyang kakayanin. Gayunpaman, iniisip ni Brett na kinakailangan niyang gumalaw. Dahil kahit na wala siyang pag-asa na matalo ito, kinakailangan niya pa rin itong harapin. Samantala, tuwang-tuwa naman ang demon, dahil sa pagkakataong ito, mayroon siyang nakikita sa loob ng tao na kanyang kalaban, kumpara kay Irene na mayroong napagtanto sa kanyang mind realm, mayroon namang hindi pa naayos si Brett sa kanyang isipan. Kaya't sa pamamagitan ng kadiliman na nararamdaman ng demon, binabalak niya itong gawin bilang dagdag puwersa at magamit laban kay Brett, binabalak pa lamang magsagawa ni Brett ng kanyang pag-atake nang bigla siyang napatigil. Dahil ang anyo ng demon na ito ay nagbago, gamit ang mukha ng kanyang ama. Sinabi ng demon kay Brett na hindi niya siya magiging katulad kahit na ano pa man ang kanyang gawin na pagsusumikap. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.